start our prayer meeting with a word of prayer. Our Father in heaven, Lord, thank you for the privilege of being called your children. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa aming buhay. Thank you, Lord God, for the opportunity, Lord God, to offer our petitions and our prayer requests. Panginoon, salamat, Panginoon, for the many answered prayers na binigay niyo po sa amin. And Lord, we commit unto you, Lord, our prayer meeting tonight. Pagpalain niyo, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. At ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran who's on the way, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang dami po natin. Anyway, kasama po natin ang Panginoon, Amen. Okay, let's open our service by singing hymn number 84 on our songbook. Please open your songbook to hymn number 84. Awitin po natin ang isa po sa mga paborito natin, Mansion Over the Hilltop. Ready? All together on the first verse now. I'm satisfied with just a cottage below. Okay po, magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi po. Good evening, everyone. Meron po ba kayong mga blessing na nais niyo pong i-share? Bago po tayo pumunta po sa prayer list po natin. Requests. Blessing. Missionary Anton. Do you have a blessing you want to share?
Okay, good evening, church, and we would like to thank God for the ABBC last week, the fellowship week, and also the banquet, and I mean the student who graduated, and we thank God for giving me opportunity to also preach here, and also continue to pray for me. I and my wife, we are still on our deputation visiting churches, so that God will be able to lead us to churches who will be partner with us. Thank you, church. Sige. Sino ba? Meron pong gusto mag-share ng blessing po? Si Ma'am Rose. Magandang gabi po, church. Blessing po sa office. Meron po akong isang staff under me na nasa China. And for like 1 year, medyo tinatry na maging maganda ang performance. So medyo na-stress na ako sa kanya ng slide. In my heart, I'm praying na ma-manage out siya. And although there will be some repercussions, obviously, dahil meron tayong testimony na pinoprotect. But in my heart, yun na yung plan ko for this month. But God has other plans, and I think talagang God is so amazing that His thoughts are not our thoughts, right? And our plans could be very clear before our eyes, but that's not His plan. So, just this Monday, I received an email na nag-apply pala siya to move to another team at nakuha siya. So, God has spared me from the stress, that's one. But also, a better testimony between the relationship as line manager and my staff. So I thank God, and I think it's always a reminder that we may be planning a lot, and I had been stressing over my plans for the past 3 months actually, not knowing that the Lord is already working on a path and a plan for that person. So I'm less stressed recently. Salamat po sa Panginoon. Amen. Sino pa po? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Okay, kung wala na po, ay pag-pray po natin yung medical po na gaganapin this coming Saturday, na muli ay meron pong maimbintihan na bago or old na hindi paligtas, makapakinig muli ng salita ng Panginoon at sila po ay tumanggap kay Jesus bilang sarili po nilang tagapagligtas. At yung sa prayer list po natin, same lang po, wala naman pong bago sa pag-pray po lang po natin yung mga nasa prayer list po natin. Sige po, kuha po tayo ng prayer partner po natin. And then after 5 minutes po ay pray po tayo together.
Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalad, dakila naming Diyos at punong-puno ng biyaya, kami Panginoon ay muli nagkatipon, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan upang kami po ay sambahin ka at pag-aralan ng iyong salita. At kami, Panginoon, ay idadalangin din po namin ang isa't isa, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin, unang-una po sa lahat, ang aming pong pastor. Dalangin po namin na kayo po ang mag-ingat po sa kanya, sa kanyang pag-shepherd po dito sa church. At ganoon din po, Panginoon, kayo din po ang magbigay ng patuloy na blessing po sa kanila at sa kanilang pamilya. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga staff ng church na patuloy, O Lord, na bigyan ng kalakasan ng bawat isa, spiritually, physically, Panginoon, at patuloy na magamit pa sa niyo pong gawain. Dalangin din po namin, Panginoon, sa aming po mga kapatiran na nanlalamig sa pananampalataya. Dalangin po namin kami, Panginoon, na kayo po ang nagpaalala po sa kanila na dapat po, Panginoon, sila po ay mag-alab sa kanilang pananampalataya po sa inyo at hindi po makaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon ng iglesia, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming ika po na kayo po, Panginoon, ang magpaalala sa bawat isa na ito po ay para po sa inyo. At ganoon din po ang aming pong faith promise, yung mga pinangako po namin sa inyo na amount, Panginoon, upang suportahan yung mga missionaries po namin. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay po sa amin ng puso na may kagalakan at ito po ay may bigay sa iglesia, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga bisita po namin at yung mga kapatiran din po na nabibisita. Dalangin po namin, Panginoon, na sila po ay mag-response sa paanyaya, Panginoon, na sila po ay makadalo sa pagtitipon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga ginaganap, Panginoon, na mga Bible studies sa mga iba't ibang lugar at iba-ibang tahanan at iba-ibang trabaho. Dalangin po namin na kayo po ang magbasbas sa mga Bible studies po na ito. Marami po ang makakilala kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga volunteer po ng church po namin, sa mga ministry. Dalangin po namin, Panginoon, ang encouragement po sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na meron po silang paglilingkod na may puso po sa inyo, magawa ang mga ministry, Panginoon, ng may kaayusan at mag-glorify ka, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy, O Lord, na mga kapatiran o mga kapatid o kamag-anak po, Panginoon, ng lahat ng membro po ng Santa Mesa ay naway po, Panginoon, kayo po ang magligtas po sa kanila, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na naligtas na ngayong taon at sa mga maliligtas pa. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng mga kaluluwa dito po sa aming church upang sa ganon sila po ay makapeknig at maligtas po dito at hindi lang maligtas kundi lumago po sila spiritually. Dalangin din po namin, Panginoon, ang summer class ng Royal Christian Academy. Naway po, Panginoon, ay gabayan yung mga guro at marami din po mag-enroll at ganoon din po yung susunod na pasukan, maging ang Asia Baptist Bible College, Panginoon. Dalangin po namin ang mga inyong mga anak na tawagin po ninyo na maging full-time in the ministry. Tawagin niyo po sila, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, kung meron man sa aming kalagitnaan, na maging isang missionary din po, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga ministry, katulad po ng children ministry, Good News Classes, Campus Ministry, sa young people din po, Panginoon. Ganon din po yung discipleship. Kayo po patuloy na magbasbas sa mga klase po na ito, yung mga ministry po na ito, Panginoon, sa aming church. Ganon din po, Panginoon, ang gaganapin po na DBBS. Dalangin po namin na naway po ay marami pong mag-volunteer. At ganoon din po sa Children's Day na gaganapin. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lang po marami mag-volunteer, kundi marami din po, Panginoon, ang mga bata na maligtas, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa amin pong mga kapatiran na may mga sakit, may kasakit na cancer, gaya po ni Ines Castellano, Yas Morales, Irene Marcelo,
Jovaliesa, Roma Falguera, Gisela Salenga, Delaida Navarro, Angelica Sarayu, Loreline Falma, Mark Agliam, Angelita Liserte, Zenny David Paroginon. Dalangin po namin, Panginoon, sa may mga sakit po na ito, na kayo po ang patuloy, Panginoon, na magbigay ng spiritual na strength po sa kanila. At dalangin din po namin din ang kanilang kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga sakit. Dalangin din po namin, Panginoon, sa may mga breast cancer na aming pong mga kapatiran, gaya po ni Ate Janet Medidas, Carol Luangco, Corey Esquilio, Susan Mapuyan, kay Marites Biray, Jovelyn Tatel, Rebecca Capelan, Rowena Banyes, Charis Marquez. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy muli na complete healing sa mga nagre-recover po, Panginoon. At dalangin din po namin sa mga finances din po na pangangailangan po nila. Kayo po ang mag-provide dahil alam po namin na kayo po ang Diyos na nagpro-provide ng lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. Dalangin din po namin, Panginoon, sa may mga diabetes, ganun din po yung may mga kidney problem, gaya po ni Sister Mina Padagas, Promencio Capuras, Tony Ababaw, Elvi Gileresa, Leon Cabico, Danilo Solomon, Dante Rodolfo, Delia Yu, Marilo Bongat, Alicia Travizonda. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy muli na magpagaling po sa kanila at sa mga may mga dialysis. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo pong magbigay ng maayos na kalusugan sa kanila upang maisagawa po yung dialysis, at yun din po yung pera ng pangangailangan, Panginoon, ay i-provide nyo rin po, Panginoon. Gamitin nyo yung mga ibang tao, Panginoon, upang maging vessel po, Panginoon, ng may provide yung finances po nila. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga na-stroke na aming mga kapatiran, gaya po ni Tony Chua, Jose Tamunda, Gilmar Cabico, Sister Ramona Malapahaw, Ricardo Marquez. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na recovery po sa kanila at kagalingan sa kanilang sakit. Muli, Panginoon, dalangin din po namin sa may mga iba-ibang sakit, gaya po ni Jocelyn Sumistrado sa kanyang bone problem, Enoch Rensos Ballas sa kanyang palsy, back pain po, Panginoon, ni Brother Willie Garcia. Ganon din po, Panginoon, kay Joyce Mayuga, Panginoon, yung medication nawe po ay ito po ay gamitin po ninyo upang siya po ay gumaling. Dalingin din po namin, Panginoon, kay Ma'am Sherry, na kayo pong patuloy na magpaglagiling po sa kanyang sakit, at patuloy, O Lord, na paggabay sa kanyang pamilya din po, Panginoon, pagpala. Dalingin din po namin, Panginoon, kay Sister Lucy Lyron, ang kanyang maayos na kalusugan, Bernardo Gariando, kanyang full recovery. Ganon din po kay Lydia Abordo, complete healing po, Panginoon, sa kanyang nerve pain. Ganon din po, Panginoon, kay Dennis Durete, physical strength. At yun din po, Panginoon, kay Sister Rain Ariate Bartelet sa kanyang safe pregnancy, at yung maging maayos po yung delivery po ng kanyang baby this month, Panginoon. Dalangin din po namin si Ning Hian Ching na mama po ni Loon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay po ng recovery po sa kanya. Dalangin din po namin, Panginoon, na i-provide niyo yung finances po nila. At dalangin din po namin kay Sister Loon, Panginoon, na sana po ay hindi po siya ma-discourage. Kayo magpalakas po sa kanya at may courage din po sa kanya at pagpatuloy po sa Bible School. Dalangin din po namin kay Brother Aaron, Panginoon, sa kanyang complete healing, sa kanyang nagawang surgery po sa kanya, Panginoon. At dalangin din po namin sa mga missionaries po namin, Panginoon, gaya po ni Pastor Ariel Castro sa New Zealand, Missionary Velza Siama sa Myanmar, kay Missionary Felix Arma at ang kanyang pamilya sa Sagana, Africa. Ganoon din po, Panginoon, ang kay Pastor Doc Apawan sa building ng church po nila, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, yung mga safety na kapatiran po namin sa Myanmar. Kayo po ang magbigay ng protection po sa kanila po doon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang missionary po namin sa mga missionary
gaya po ni Missionary Tranduk and Sister Hannah, at yun din po kay Brother Anthony and Sister Carol. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo pa patuloy na mag-bless po sa kanila, patuloy na gumamit sa kanila sa gawain sa ibang bansa, Panginoon. Dalangin din po namin kay Pastor Bugtong na patuloy, O Lord, na recovery sa kanyang sakit na meron. We're praying din po, Panginoon, sa church building po, Panginoon, ng Alegria Fundamental Baptist Church, yung finances po nila. Dalangin din po namin, Panginoon, sa Teresa, na kayo po, Panginoon, ang magbigay din po, Panginoon, ng pastor po sa kanila. At gabayan niyo rin po yung mga member po doon at mga deacons while they are waiting for their pastor, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, kay Delia Marie Benitez sa kanyang dentistry examination, at ganun din po yung theoretical and practical, Panginoon. Kayo po ang pagbigay po sa kanya ng wisdom at syaga sa kanyang pag-aaral, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, kay Vanessa Braga sa kanyang licensure exam, Panginoon, at ganun din po ang kanyang social workers sa September 18 po, Panginoon. And continue to pray, Panginoon, sa Medidas and Barcierto family, yung comfort po sa kanila, Panginoon. At dalangin din po namin sa aming service ngayong gabi. Dalangin po namin, Panginoon, na muli ang iyong banal na Espiritu ang siya magturo po sa amin, bigyan ng pangunawa, maintindihan ang iyong salita, at tulungan niyo po kami, Panginoon, may apply po sa aming buhay, sa aming pag-awit, at sa lahat po ng gagawin po sa aming servisyo na to. Nawi po, Panginoon, magbigay po ng glory po sa inyo. Maraming salamat, Lord, at namin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, good evening muli sa bawat isa. Tayo po ay tumayo pong lahat. At let us welcome one another po. Okay, let us welcome each other. Try to shake as many hands as you can as we sing our welcome song and Ligaya ng Buhay. Ready? There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Okay, before we listen to the Word of God, let's sing one more song. Turn your hymnals to hymn number 313. Hymn number 313 on your songbooks. What a friend we have in Jesus. Okay, sing with me now. What a friend we have in Jesus. All our griefs and what a privilege to carry
Jesus as a friend. Amen. Please sit down as I call on Brother Algie. Okay, magandang gabi po muli sa bawat isa. Ayan. Kahit po kontit po tayo, di ba? Kahit 2 o 3 na nagagather sa Panginoon, alam po natin na ang Panginoon po ay nasa ating kalagitnaan. Saan po kaya yung po natin, yung book na pag-aaralan ngayon? Maaari siguro iniisip nyo, 1 Thessalonians, no? Pero hindi po. Okay, since ginugunita po natin yung Independence Day ngayong araw po na ito, so pag-aaralan po natin yung freedom. Freedom na meron po tayo kay Kristo. When we are talking about freedom or liberty po mga kapatid, gusto po natin lahat po yan. Tama po? Sino ba naman ang gusto na nakakulong o sino ba naman gusto na walang kalayaan? And we praise God na ang bansa po natin tayo po ay malaya sa mga banyaga, no? Gusto ko sana mag-preach na puro Tagalog eh. Kasi nga nandito sa Brother Anton. Pero mas maraming Tagalog po ngayon. Okay? So kalayaan. Pag sinabi pong kalayaan, tayo po ay malaya. Ngayong June ay ginugunita po natin yung kalayaan po natin sa pagkalaya po natin sa bansang Kastila. At alam po natin na kahit yung Amerikano din po, no? Tsaka Hapon na sumakop po sa atin, tayo po ay malaya. At kung minsan po mga kapatid, yung kalayaan na meron po tayo, kung minsan ay, ano nga ba yung pwedeng gamitin na word? Maaaring take for granted yung kalayaan na meron po tayo. Minsan, parang ang kalayaan natin bilang mga Pinoy is parang wala lang sa atin. Pero alam niyo po ba na marami pong naghihirap upang makamtan lamang yung kalayaan po na meron po tayo na bansang Pilipinas? Di ba marami pong mga pinatay, marami pong pinarusahan, at marami po ang mga pamilya pong nawasak-wasak dahil po doon sa kalayaan na meron po tayo. Na meron po tayo freely and happily na sineselebrate po natin ngayon. Ngayon mga kapatid, ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Meron po tayong kalayaan din na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Kaya lang, kung minsan yung kalayaan po na yan is ginagamit po natin yung kalayaan po na yan sa hindi magandang paraan. Yun ang pag-aaralan po natin. Titignan po natin kung ano yung dapat nating gawin sa kalayaan na meron po tayo kay Kristo. Yung tinatawag na hindi magandang paggamit at sa magandang paggamit. So pag-aaralan po natin yan. So when we are talking about liberty mga kapatid, yan yung nais po ng Panginoon po sa atin. Bilang mga Kristiyano, yan po yung nais niya. At lahat ng tao nais ng Panginoon na dapat po ay meron pong kalayaan sa kasalanan. Dapat po ang Panginoon nais din po niya na tayo po ay malaya po sa punishment, na wala po tayong punishment. At kahit titingnan niyo po sa Old Testament, yan na po yung ginagawa ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na ang kanyang piniling bansa, which is Israel, ay dapat malaya. Naalala niyo po yung kwento ni Pharaoh at sa Egypt? Nais ng Panginoon, di ba? Nakunin yung mga Israelita, tanggalin sila sa slavery ng Egypt at kay Pharaoh. At kung titignan po ninyo sa Exodus chapter 5, ito yung nais ng Panginoon sa kanyang bansa. Exodus chapter 5. Exodus chapter 5. Verse 1. Ito po yung sabi. And afterwards, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. So nais ng Panginoon, sabi ni Moises at Aaron, sabi nila kay Pharaoh na palayain mo o hayaan mo na makaalis itong mga Israelites. At sinabi ng Panginoon, Let my
people go. At sa verse 17, at ganun din po mga kapatid sa chapter 16 verse 8. Ganun din po sa chapter 8 verse 1. Ganun din po sa chapter 9 verse 1, chapter 13 verse 10 and verse 13. So makikita po natin, sabi ng Panginoon, let my people go. At nangyari ngayon, di ba? Nakalaya ang mga Israelites doon sa slavery ng Egypt during that time. Pero kung titingnan po ninyo, after nila nakalaya at after nila doon makaligtas sa mga tauhan po at sundalo po ni Pharaoh, makikita po natin yung puso ng mga taga-Israelites na nais nilang bumalik ulit sa slavery. Naalala niyo pa ba yan? Tingnan niyo sa Exodus chapter 16. Exodus. Exodus chapter 16. Sa verse 1. Sabi po dito, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, in the 15 days of the second month, after departing out of the land of Egypt. At tignan po ninyo sa Numbers chapter 11. Nung nakalaya na sila, sa Numbers chapter 11, ito po yung nangyari. Verse 5. Sabi po dito, we remember the fish. Sino yung mga nagsasabi po dito? In verse 14, children of Israel yan. They wept again and said, who shall give us flesh to eat? In verse 5, we remember the fish which we did eat in Egypt freely, and cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Tingnan po ninyo, after na inalis po sila sa slavery ng Panginoon, nung malaya na po sila at nasa wilderness, nagrereklamo na sila at naiisip nila yung mga dati nilang kinakain doon. As if nanais po nila na bumalik po ulit sa Egypt. Pinalaya na nga ng Panginoon, nais pa nilang bumalik. Pero alam po natin mga kapatid, spiritually, pinalaya na po tayo ng Panginoon sa kasalanan, sa slavery ng kasalanan, sa eternal punishment, at dapat po ay huwag na tayong po bumalik sa pagkakasala. Kaya dapat po mga kapatid, as a believers, we have been called unto liberty, and we have this liberty through our Lord Jesus Christ. But the problem is, some of the people, they use this liberty, or other Christian, they use this liberty to do what is evil. But remember mga kapatid, as Christian, we must use our liberty to do what is pleasing to God. Okay? Tatandaan po natin yan. So tayo mga kapatid, at buksan po natin ang ating Biblia sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Introduction pa lang po natin yon. Nasa Galatians chapter 5 po tayo. Galatians chapter 5. Sabi po, basahin po natin sa verse 13 hanggang 15. Sabi po dito, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So, yung first phrase po na ito, maaari po natin palitan, that we need to serve one another by love. Verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even is this, thou shalt love thy neighbors as thyself. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Tayo po'y manalangin, mapagpalad, dakila naming Diyos. Again, Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong gabay sa aming pong pag-aaral ngayon.
Ma-appreciate po namin, Panginoon, ang liberty na meron po kami sa pamamagitan po ni Kristo. Dalangin po namin, Panginoon, na yung liberty po na ito, Panginoon, ay hindi po namin gamitin na gumawa ng hindi kaaya-aya po sa inyo, kundi gamitin po ang liberty na freedom na meron po kami to please you, O Lord. Thank you, Lord, and gabayan niyo po kami at patuloy, O Lord, na gabay din po yung mga young people na papunta pa lang po sa church. Maraming salamat, Lord, and forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated po, mga kapatid. Ang title po ng ating pong message ngayon is come from verse 13. Sabi po dito, ye have been called unto liberty. We have been called unto liberty. Now, as you can see here, kung pag-aaralan po ninyo verse 13, verse 14, and 15, meron pong dalawang punto na atin pong makikita. First one is the improper use of the liberty that we have in Christ. Hindi maayos na paggamit yung liberty na meron po tayo. Gaya po ng, alam niyo si Adan at saka si Eva, yung liberty na binigay sa kanila ng Panginoon. Imbes na yung liberty nila when after God created them, they will going to eat whatever fruit thereof in the garden, pero yung liberty po na yon ay hindi po ginawan po nila ng hindi maganda. Genesis chapter 2, verse 16. Sabi po dito, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden those mayest freely eat. So lahat na nasa garden, sabi ng Panginoon, you are freely to eat. There is a liberty to eat all the fruits in the garden. And verse 17, but, sabi ng Panginoon, of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. There is a freedom, however, sinabi ng Panginoon, unless this tree, hindi mo kakainin. Pero hindi nila sinunod ang Panginoon. And we can see here in verse 13, balik po tayo sa verse po natin, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Sabi po dito, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. So ano po yung unang makikita po natin na improper use of the liberty that we have in Christ? First one is, they use liberty for an occasion to the flesh. According to the verse, di ba? Makikita ninyo. Ano ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Ginagamit po nila yung liberty na meron po kay Kristo upang gumawa po ng kasalanan sa pamamagitan po ng laman. Ano po yung mga the work of the flesh? Nabanggit din po yan sa Galatians chapter 5. Binibigyan ng oportunidad dahil sa kalayaan na meron po tayo kay Kristo yung laman. In verse 19 of chapter 5, Galatians chapter 5, now, the works of the flesh are manifested. Makikita ito, yung mga works of the flesh. Sabi po dito, which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such likes of these I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So meron na po tayong kalayaan kay Kristo. Ngunit yung kalayaan na meron kay Kristo ay ginagamit po nila upang gumawa ng oportunidad na hindi ay kaaya-aya sa Panginoon. They are just using the liberty that they have in Christ so that they will going to use that liberty to use this flesh na meron po tayo. Nabanggit po dito yung mga listahan. Ganyan po yung mga ibang tao, di po ba? Na sana hindi po tayo ganon. Na license yung pagiging Kristiyano natin para gumawa ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Gaya po nila.
the lust of the flesh. They have this liberty, ginagamit nila yung liberty na to do the opportunity to sin against God. Alam po natin, sinabi po ng Biblia in Galatians, in Romans chapter 6. Paalala po ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, paalalahanan po natin ang ating sarili. Sabi po dito, Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him. Naipako na crucified na yung old man na meron po tayo kay Kristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Hindi na tayo maglilingkod sa kasalanan. Bilang ligtas na po tayo mga kapatid, dapat ang paglingkuran po natin ay ang Panginoon. Hindi po yung laman, hindi po ang kasalanan. And again, in Galatians chapter 5, balik po tayo. Galatians chapter 5, verse 24. Ito po sabi dito, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. In verse 25 yon. Verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. So makikita po natin as a believer po mga kapatid, let us put to death the work of the flesh, the sin. Dapat po yan, hindi po natin binabalikan. Bilang tayo po ay ligtas na, dapat hindi na po natin binabalikan yon. Because we as Christian, na kay Kristo na po tayo, ang paglingkuran po natin ay ang Panginoon at hindi yung flesh, hindi po si Satan, hindi po ang sin as a believers. But sad to say, they are using this liberty as an opportunity para gumawa po ng kasalanan. Sana hindi po natin ganun gawin po mga kapatid. And the other thing na makikita po natin, the improper use of the liberty that we have in Christ is they use liberty as a license to cover up evil deeds. Ginagawa po nilang itong lisensya upang pagtakpan yung mga ginagawang kasalanan. Tingnan po ninyo sa 1 Peter chapter 2. Sasabihin ng iba, Kristiyano naman ako eh. Gumawa na lang ako ng kasalanan. Okay lang, save naman na ako. Ay, hindi po ganun mga kapatid. That is not our license to do what is evil. 1 Peter chapter 2, verse 16. Sabi po dito, ang konteksto po dito is dapat in verse 13 magpasubmit ang isang mananampalataya sa ordinances na meron ng mundo po na ito. Katulad ng mga sa atin, kasi wala tayong king, so sasabihin natin presidente, mga senator, o kahit yung barangay tanod. Sabi dito sa Biblia, kailangan natin sumunod sa kanila. Why? In verse 14, sabi po dito, as unto them that are sent by Him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. So yung government, inappoint yan ng Panginoon yung mga tao po dyan upang sa ganun po ay puksain po yung kasamaan. Yan yung purpose ng may mga pulis po tayo, may mga barangay tanod, whatsoever. At sabi ng Panginoon, kailangan sumunod sa kanila. Magpasubmit po sa kanila. In verse 16, as free, tayo, bilang mga Kristiyano, malaya po tayo, di ba? Pero sabi po dito, as free, and not using your liberty for a choke or veil. Parang cover po yung choke yan. Parang takip o parang damit na pinangtakip mo. Sabi po dito, liberty for a choke of maliciousness, but as the servant of God. Kung minsan, Kristiyano naman ako eh. Bakit ako susunod sa traffic violation? Diba? Malaya ako kay Kristo. May mga pag-iisip ng Kristiyano, traffic violation, wala akong yan, di ko susundin yan. Minsan sinasabi pa ng iba, may rules tayo, di ko susundin yung rules. Ang rules na sinusunod ko lang ay yung inuutos ng Panginoon, hindi yung inuutos ng tao. Minsan ganyan po tayo mag-isip ng mga ibang tao, di ba? Ang susundin ko ay ang Diyos, hindi ko susundin ang tao. Wow. Pero alam po natin mga kapatid, binigay ng Panginoon, sabi, sumunod ka, sabi ng Panginoon. Minsan, ginagawa po nating pantakip lang, no? Kristiyano naman ako, bakit ako susunod sa'yo? Susunod ako sa Panginoon, di ako susunod sa tao.
Pero alam po ba ninyo, even Christ Himself, kung pagdating sa mga taxes sa kanila dati, in present time, Kristiyano ako, bakit ako magbibigay ng tax? Subukan mo hindi magbigay ng tax, kulong abutin mo. Di ba? Most especially if you have business, yari ka. Tingnan mo ang Panginoon. Matthew chapter 17. Matthew chapter 17. Concerning taxes. Ang ganda yung sinabi ng Panginoon, pero yung at the end, ang ganda rin ng conclusion ng Panginoon. In verse 24, "And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, that not your master pay tribute?" Regarding kay Jesus Christ, he said, "Yes." And when he has come into the house, Jesus prevented him, saying, "What thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth take customs of tribute? Of their own children, or of strangers?" Peter said unto him, "Of strangers." Jesus said unto him, "Then they are the children's free." Kung tutuusin ang Panginoon, bakit magbibigay ng tax ang Panginoon? Siya ang nagmamayari ng buong mundo, di po ba? Bakit siya magbibigay ng tax kung tutuusin? In verse 27, sabi ng Panginoong Jesus, "Notwithstanding, lest we should offend them." Ayaw ng Panginoon na i-offend sila. Okay? At sinabi ng Panginoon, "Go thou to the sea and cast an hook, and take up the piece that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. That take and give unto them for me and thee." Ang ganda po ng sinabi po ng Panginoon, yes, He is the Son of God. Kung tutusin, hindi pwedeng hindi na kailangan magbigay ng tax. They are free men. Bakit pa sila magbibigay? Pero sinabi ng Panginoon, in order not to offend them, sige, mag-ano ka ng hook, at doon sa fish na nakuha na yon, meron pong pera, at yun po yung binigay po nila as a tax. So as we as Christian do not use the liberty that we have just to have this license na to cover up our evil deeds na meron po tayo. Hindi po tayo ganon. And lastly po mga kapatid, the improper use of the liberty that we have in Christ is they use liberty to become a stumbling block to another Christian. Ginagamit po nila yung liberty na meron po sila kay Kristo upang umoffend ng mga ibang mga mananampalataya. Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 8. Di ba pinag-aralan po natin last time ito sa 1 Corinthians chapter 8 concerning the food that they need to intake, yung inoffer nila sa mga idols. 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Yes, tama yung pag-iisip po nila, na tama yung doktrina po nila, na meron naman isang Diyos. Actually, yung mga in-offering po nila sa mga idols their idols is nothing. We have only one Lord. We have only one God. So, kainin ko yung gusto kong kainin. O hindi dapat kainin yan. Yung mga awayan po nila dito. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Pero ang ganda po sinabi sa verse 9. Sabi po dito, "But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak." So ingat po tayo mga kapatid. Yes, meron po tayong kalayaan kay Kristo, pero wag po nating gamitin itong kalayaan po na ito upang tisurin ang ating po mga kapatiran. Malaya po tayo, pero alam po natin hindi po tayo malaya upang tisurin o i-offend ang mga kapatiran po natin. Most especially, sabi ng Panginoon, yung mga weak, yung mga bago pa lang. Pag yung bago pa na lang, na-offend mo na yan, automatic, hindi na mag-church, hindi na maglalago sa Panginoon. At kung pag-aaralan ninyo sa Book of Matthew, yung mga ino-offend ng mga Christian doon, yari sila sa Panginoon. That's why mga kapatid, let us not use our liberty para gumawa po ng kasalanan. Liberty for an occasion to the flesh, liberty as a license to cover up evil deeds, and liberty to become a stumbling block to another Christian.
In Galatians chapter 5, verse 1, meron po tayong kalayaan. Ano yung kalayaan po natin? Hindi po para yung flesh po na ito ay give the opportunity to do sin, cover up deeds, stumbling to other Christian. Pero dito, makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 1, sabi ito dito, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Tayo na po ay pinalaya po ng Panginoon, hindi na po tayo babalik ulit doon sa bondage na meron po tayo sa kasalanan. Kaya again, paalala po ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, ito yung dapat. The first one is yung improper. Let's go to the proper use of liberty that we have in Christ. Kaya nga sinabi niya po dito sa verse 13, only use not liberty for an occasion to the flesh. Huwag po nating gamitin yung liberty po natin upang bigyan ng oportunidad ang flesh po na ito. So ano po yung liberty? Yung proper use of liberty. Liberty to serve one another by love. In that very verse makikita po ninyo, tingnan po yung sabi po dyan, for brethren, ye have been called unto liberty, and to use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another, or but serve one another by love. Dapat gamitin po natin itong liberty na ito upang paglingkuran ng bawat isa. Meron po tayong kalayaan upang paglingkuran po ang bawat isa po mga kapatid. Wala pong nagpipigil po dyan. Meron bang pumipigil na mag-serve po tayo sa ating mga kapatiran? Na may serve na mayroong pag-ibig. At sinabi po dito again, verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this. Ano po yung one word na meron po dyan? Love. Di ba? Let us serve one another with love. At sinabi po niya dito, for all the law is fulfilled in one word, and that is love. And how is that happen? Kung meron ka lamang pag-ibig po mga kapatid, parang na-fulfill mo na lahat ng law. Because there is only two greatest commandments that we have. Una is love God with all your might, strength, and soul, mind. Pangalawa is to love thy neighbors as thyself. At sabi po doon po nakahang lahat ng mga laws sa dalawa na greatest commandment na to. Pag na-fulfill mo yung pag-ibig, sabi ng Panginoon, pag-ibig na meron ng Diyos na nasa iyo na ngayon, sabi po niya dito, for all the law is fulfilled in one word. One word, even in this, thou shalt love thy neighbors as thyself. Kung mahal mo ang iyong asawa, are you going to look for another one? Hindi, di ba? Kung mahal mo ang iyong mga kapatiran, mag-iisip ka ba ng masama sa kanila? No, you will not do that. Pag mahal mo ang iyong kapatiran, gagawan mo ba sila ng masama? No, because you love them. Kaya nga sinabi dito, itong one word po na ito, yung love po na ito. Sinabi ng Panginoon, even this, thou shalt love thy neighbors as thyself. You will already fulfill all the laws. Pag na-fulfill mo ito, pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa iyong mga kapatiran. And we know that in 1 Thessalonians, this kind of love is agape love. The love of God na meron po na pinakita po sa atin nang si Kristo ay kanyang binigay sa atin. Upang siya po yung namatay para sa ating mga kasalanan, na ilibing at nabuhay magmuli. At sinabi ng Panginoon that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That is the kind of love na meron ng Panginoon, and that is the kind of love na meron po tayo ngayon. Before, it's too impossible to obey these two great commandments, to love God and to love others. But now as Christian, it is now possible. Bakit? Kasi nga meron na yung love sa atin ng Panginoon.
At yung freedom at yung love po na ito, meron po tayong freedom to serve one another. We have freedom to serve one another. Wala pong pipigil. Hindi ko po kayo pipigilan kung maglilingkod po kayo sa isa't isa. Walang pipigil po sa atin. Satan lang ang pipigil. Pero we have the freedom to serve one another. At sabi po dito sa verse 15, but if ye bite and devour one another instead of loving, sabi ng apostle po, but if you bite and devour one another, parang ano na to, no? Ginamitan ng word ng parang hayop, no? Kagatin ng bawat isa. Hindi lang kagatin, kundi parang ginamitan yung word po dito, parang lamunin, no? Kainin. Kahit sa sabi, we have freedom to love one another and serve one another. That is the freedom that we have in Christ. We don't have the freedom to fight one another and devour one another. Sabi po dito, take heed that ye be not consumed one of another. Yun ang problema. Meron tayong liberty kay Kristo, pero wag po natin gamitin yung liberty po na ito para sa isa't isa na awayin yung isa't isa. No, we don't have that kind of liberty. We have liberty in Christ, but we don't have liberty to bite or devour one another. Kaya sinabi ng Apostle Paul, ingat kayo. The only liberty that we have is to serve one another by love. And another thing, liberty to serve one another by love, and also liberty to be the servant of Christ or to servant of God. Meron po tayong kalayaan para maglingkod sa Panginoon. Hindi po may kalayaan na gumawa ng kasalanan. No, that is not our liberty. Tingnan nyo sa 1 Peter, again in 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 16. Again, it's talking about the submitting as Christian to the ordinances, kings, supreme, and governors. Verse 16, as free, and not using your liberty for a covering or cloak of maliciousness, but as the servant of God, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Meron po tayong kalayaan na maglingkod sa Panginoon. In Romans chapter 6, Romans chapter 6, verse 18. At basahin po natin hanggang sa dulo. Sabi po dito, in verse 15 na lang para at least makita po natin yung context. What then shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. Yan ang problema. Sasabihin nila, wow, ligtas na tayo, we are under grace. We are free to do sin. No. Sabi nga sa Romans chapter 6, verse 1, shall we continue in sin? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sabi ng Panginoon, God forbid. Di po ba? How shall we that are dead to sin live another therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized unto His death? In verse 16 of chapter 6, let's continue. Know ye not that to whom ye yield yourself servant to obey, His servant ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness? Verse 17. But God be thanked that ye were the servant of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Verse 18. Being then made free from sin, ye became the servant of righteousness.
Verse 19, I speak into the manners of men because of the infirmities of your flesh. For as we have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, unto iniquity, even so now yield your members servant to righteousness and to holiness. For when you were the servant of sins, you were free from righteousness. What fruit have ye then in those things thereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin, tayo na ay malaya. Pinalaya ng Panginoon sa mga kasalanan and became the servant of God. Tayo na ngayon ay lingkod ng Panginoon, hindi yung flesh, hindi ng kasalanan. Ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. And in verse 22, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ano yung liberty na meron po tayo? The liberty that we have is to serve one another by love. The liberty that we have as Christian is to serve God, to be the servant of God, not of Satan, not of sin. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Improper use ng liberty, covering up just to do evil. Improper use of liberty, mga kapatid, is the liberty of occasion or opportunity to oppress. Improper use of liberty, mga kapatid, is we are using this liberty to stumbling block for another Christian. But again, remember also that the proper use of liberty that we have in Christ, you are going to use this liberty to serve one another by love. To serve God also by love. In application, mga kapatid, we only have 3. We must use our liberty that is in Christ to live in righteousness unto holiness. Huwag po natin gagamitin yung liberty po natin na meron po kay Kristo upang gumawa ng kasalanan. Gamitin po natin yung liberty po na ito upang gumawa po ng kalugod-lugod sa Panginoon, gumawa ng matuwid, at gumawa po ng banal at pleasing sa Panginoon. Another thing, we must use our liberty that is in Christ to serve, again, one another. Meron po tayong kalayaan upang paglingkuran ang bawat isa. And also, lastly, we must use our liberty that is in Christ, priority, to serve God. Meron po tayong kalayaan. We praise God sa kalayaan na meron po tayo sa Pilipinas. We can serve God anytime, anywhere. Makapag-witness ka, sambahin ang Panginoon, manalangin, we are free to do that. Because that is the freedom that we have. To serve the Lord, to praise Him, to serve Him, at gumawa ng mabuti. Yan ang mga nais po ng Panginoon po sa atin. Let's all stand, please. Father in heaven, again, Lord, we are so thankful, O Lord, for the freedom that we have. Through your grace, you sent your Son, the Lord Jesus Christ, who died for our sin, buried, and rose again. And through faith in Him, we have this liberty from sin and liberty of the eternal punishment. And we are so thankful, O Lord, for all the things that we have been learned tonight, O Lord, for the preaching of Thy Word. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, mga kapatid, can I ask the usher to please come? Usher to please come. Can I call Brother Ramon to pray for the offering and the last song? Okay, let us pray. Our Father in heaven, Lord, thank you for being such a gracious God to us. Thank you, Lord God, for faithfully providing our needs, for answering our prayers. At Panginoon, pagpalain niyo ang aming pagbibigay namin ngayong gabi. Bless the gift and the giver. For this I pray in Jesus' name. Amen. Okay, for our last song, tumayo po tayong lahat at awitin po natin muli ang Ligaya ng Buhay. Ligaya
ready, sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo. You're dismissed.